Digong kapag nandyan si Duterte. Kapag nandyan si Digong, hindi mo kailangan ng pampamasahe, hindi mo kailangan ng pampalubag-loob na pagkain, darating po ang tao. So sinasabi nyo na ngayon dahil wala si Digong, eh pakain ang pinangaakit nyo para dumating ang tao. Dala nila yung t-shirt nilang pinagawa nila, may dala silang pagkain, ibibigay pa sa'yo. Ganun po yung klase ng pamumulitika ni Rodrigo Roa Duterte. So, kaya ako po nasabi na para So, pakawalan na lang. Palayain na lang, palabasin na lang, pauwiin na lang kasi kailangan ng PDP si Digong. Di ba? Paano naman po yung mga nagreklamo, nagsampa ng kaso dahil sila ay naniniwala na nalabag ang kanilang karapatan, no? Na nasa laula ang buhay nung minamahal nila sa buhay. Paano naman yon? aming inalisan ng ulo. Aba, Kasi po yung aming ulo na nasa kanya po lahat yung kanilang ulo may kaso doon sa ICC kaya kailangan humarap doon sa ICC. Ganon kasimple. ang katangian para dumating ang tao, wala po. Nandito nakakulong sa malayong lugar. Dito lang ho pinapatunayan ni Robin Padilla, mga bossing, na si Duterte lang po ang malakas. Pero yung kanilang mga senador doon, wala. No? Si Bongo, yan. Nandiyan sa number 1. Si Bato, number 9. Di ba? Paminsan-minsan, nasa number 15. Pero pag yung dalawa na yan, nakuha na ng ICC. Dahil po, may kakaharaping kaso din po. Sinasabi na nasa warrant of arrest din po sila, mga kababayan, wala na. Yung 7, yung Topits, wala. Di ba? Yung Topits, wala. Si Marcoleta, wala. Nando sa dulo. Yung papuntang North, wala din. Nasa dulo din. Di ba? Lahat, yung 7 nila, mga kababayan, wala. Nando sa dulo. Lalo na yung Buloyski, Ang ina-expect ko po, mga kababayan, na mag-number 1 dyan, si Buloy. Bakit? Kasi si Buloyski, mga kababayan, kanya ang universe Saan napunta yung mga botante kasama ang universe? Bakit wala man lang mahagip doon sa mga survey? Di ba sabi ni Ma'am Ruth Agor, senador ba to? Number 1 senator po natin yan. Mag-ayos naman sana para magmukhang senator maski yung sinasabi hindi pang senator. Stress na din po kasi ewan ko kung uuwi pa ho ito, mga kababayan, baka doon natitira, no? Kaya nagkaroon po kami ng malaking setback po ito sa partido. Kasi po talagang kami po ay inabandona na rin ng napakarami naming kasama sa lokal at naglipatan na po yan ng ibang partido. Baka kasi nakita nila, nako, wala tayong maano dito. Kasi ang dami nilang isyong ayaw sagutin, no? Di ba? Kaya nagsiiwanan din sa inyo. Kaya kami po, sa ngayon, sa totoo lamang po, para po kaming manok na walang ulo na paikot-ikot. Ngayon po, babalik na kayo sa Pilipinas, pero Ayun na, babalik na si Robin Padilla sa Pilipinas. hindi nyo nadalaw si former President Duterte. Wala! Hindi, simula nung dumating do si Binoy, kasama si Inday Sara Duterte, ang nakita ko lang huli, pahalik-halik do sa OFW, pahawak-hawak ng bag ng Vice Presidente. Alam niyo yung mga, naalala ko tuloy si Chis Escudero at ang First Lady Lisa Marcos, mga kababayan Nung nandun sila sa Piging, baka sabihin ninyo, ano yung Piging, Mark? Masyado nang malalim yung sinasabi mo. Yung Piging, kasiyahan, kung ano mang nangyayari doon. Di ba? Tres, labanda! Wag nyong yung comment section, no? Kahit na pabor sa atin yan, kapag nag-flood kayo dyan, tinatanggal yan. Doon sa Piging, yung kasiyahan, di ba? Hawak ni Chis Escudero may inabot yata na wine. Hindi ako magkakamali. Inabot ni First Lady Lisa Marcos yung kanyang iniinom kay Chis Escudero. Yung mga DDS, nagwawala, no? Tagahawak ka lang pala ng wine tagahawak ka lang pala ng ganyan, ganito.
ng First Lady. O, di ba? Pagtitipon, sabi ni Sir Pancho Doroha. Si Binoy, awak-awak, no? Yung bag ng Vice Presidente, ganun lang. Parang adjulalay. Kala ko naman nakapasok din ito at nakausap din ang dating Pangulong Duterte. Wala din naman pala. Ang tanong, personal kaya na pera ni Binoy yung pinanggastos papunta dyan sa ICC? Yung nadalaw si former President Duterte. Pero kung may pagkakataon po kayong makausap siya, ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya? Number one, bayani ka, boss. Oy, bayani. Bayani daw. Bayani ka, boss. Pagtatayo na nila ng rebulto ito. No? Bayani kasi Yun na, ako, nirehearsal ko na yun eh. may rehearsal pa pala yun, mga kababayan. Bayani sa mga DDS. Pero doon sa mga nakakaintindi nung proseso at nung mga nalalaman na may mga nagrereklamo dahil ang kanilang buhay ay nasa laula daw po, di umano, mga bossing, bayani po ba yun? Bago maging isang bayani yan, kailangan majority ng Pilipino ang magdesisyon yan. Di ba? Majority ng Pilipino. Kung DDS lang, di ba JC Mose? Wala na. Unti lang yan eh. Sabi ni JC Mose, nasisira ang buhay ng ibang OFW dahil sa pagiging fanaticism sa isang kriminal. Binigyan ako ng pagkakataon, sasaludo agad ako kay Mayor. Boss, siya ka ng bayani. Yun ang unang-una kong sasabihin sa kanya, tapos yayakapin ko siya. Hindi kita iiwan, boss. Kahit saan makarating, hindi kita iiwan. Sabagay, yung sinabi ni Robin Padilla na hindi kita iiwan kahit saan makarating, ayan nga po, nung nalaman niya, nung nakita niya na inaaresto na at dinala sa dahig, agad-agad siyang sumunod, di ba? Napatunayan. Pero yung Bato de la Rosa, yung laging pinapaulit-ulit na hindi ka namin iiwan, lagi kaming nandito sa inyo, nasa gilid mo. Nung nalaman na may warrant of arrest, kasama yung pangalan niya doon sa warrant of arrest, ayun, tawag lang kay Medjel Dea. Yes, meron po talagang warrant of arrest, kasama ang pangalan niya. 24 oras nagpatay na ng cellphone. Nadi ba? Kababayan? Yun ang hindi ako naniniwala. Tapos biruin mo, ilang araw lang, mga bossing. Ilang araw lang. Nagpaletsyon na si Bato de la Rosa. Masayang-masaya na. Kinasunod na araw. Pa-barbecue naman ng native na manok. Biruin nyo yun. Kaya minsan mapapaisip ka, si Bato ba talaga kakampi ng dating Pangulong Duterte? Dahil hanggang ngayon, nag-iiyakan pa din po yung mga DDS, mga bossing. Si Bato de la Rosa, nagsasaya na. Eto pa, ngayon, naglolokohan na lang daw tayo sa Pilipinas, mga kababayan. Minsan, nung nabasa ko to, ano kaya, uuwi pa kaya tong si Binoy? Baka doon na tumira to Total, ang paniwala niya naman, naglolokohan na lang tayo sa Pilipinas, sabi ni Robin Padilla. No? Decries Rhodes ICC detention. Biruin nyo mga kababayan, isa po yan, no? Sa magiging judge doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Ano sa tingin ninyo ang gagawin niyan? Tingin ninyo, babase pa yan doon sa investigasyon at babase pa yan doon sa mga tawag dito, doon sa mga gagamiting materyales, no, na patunay na si Inday Sara Duterte ay lumabag sa batas ng Pilipinas. Tingin nyo pagbabasihan pa niya yon? Hindi. Baka matulog na lang yan sa Senado May desisyon na ako. Di ba? Kada mga hearing, mga kababayan, malamang yan, magme-merienda, sabi ni El Cruz.